Hi everyone! It's Lourdes Galang of Smart Financial Planning. So in today's video, magre-react lang ako dito sa comment na to. Sana nag-invest na lang ako sa MP2 or Stocks Direct. Actually, valid naman yung point. Ramdam ko yung panghihinayang talaga dun sa pakiramdam na parang mali kung saan mo ininvest ang pera mo. Lalo na kung mas mabilis talaga na makita yung growth sa Pag-ibig MP2 or may full control ka naman sa pag-invest sa direct stocks. Normal lang naman na isipin mo na sana doon ko na lang lahat ininvest ang pera ko kasi mas visual yung gains doon, mas visual na makikita mo yung growth ng money mo. Pero bago natin i-compare ang apples to oranges, kailangan nating linawin ang roles nila sa financial plan mo. So let's do a reality check. Insurance versus pure investment. So sa MP2 and stocks, they are what we call wealth builders. Tama ka naman na mas mabilis yung growth dito dahil halos 100% ng pera na ini-invest mo dito nagtatrabaho agad in the sense na the money is working for you. Kasi nga, 100% napupunta agad sa investment. So, nag-grow agad yon. Pero, yung MP2 at stocks, walang protection component. So, say for example, biglang may nangyari sa'yo. Kinuha ka ni Lord. Ang makukuha lang ng family mo ay yung ano lang naipon mo at kinita dun sa account mo sa MP2 at saka sa stocks. Now, with a VUL insurance plan, it's what we call safety net. Kasi sa VUL, kahit naka isang hulog ka pa lang, like say for example, ang binabayaran mo sa iyong VUL plan ay worth 5,000 pesos. So kahit 5,000 pesos pa lang yung naihulog mo, covered ka na agad-agad ng face amount or yung death benefit. And etong death benefit na to, ito yung makukuha na amount ng family mo if in case na kunin ka na nga ni Lord. And this could be worth millions. Pwedeng 1 million ang kinuha mo na life insurance coverage, which is your death benefit. And ito yung wala sa MP2. Ang VUL kasi, dinesign yan para hindi maghirap at mamroblema at ma-stress ang pamilya mo habang nag-iipon ka pa lang sa MP2 at stocks. Kasi nga kapag may nangyari sa'yo, kung 10,000 pa lang yung na-invest mo sa MP2 and stocks, kung kuhain ka ni Lord, 10,000 lang yung makukuha ng family mo. Whereas dito sa VUL plan, kahit 5,000 pa lang yung nabayaran mo, dahil ang death benefit mo, ang life insurance coverage mo ay 1 million, then your family will get the 1 million pesos. So when we talk about diversification, hindi naman kailangan na mag-away ang insurance at pure investment. Because in a solid financial plan, ang VUL ay ang foundation mo. It could be one of your foundation para sa income protection, and that's because it has the life insurance component. Habang ang MP2 at stocks naman, pwede mong gamitin yan as a tool para ma-accelerate yung growth ng pera mo. So let's clarify your strategy when it comes to your financial plan. Kasi most of the time, ang disappointment sa VUL galing sa misaligned expectations. Again, yung expectation versus reality. Kung ang goal mo ay pure profit at wala ka talagang pakialam sa insurance coverage, meaning to say wala kang pakialam sa family mo na kung kuhain ka ni Lord, walang maiiwan sa kanila na pera at hayaan mo na lang sila na ma-stress, 'di ba? Or mamroblema kung paano gagawin nila. Lalong-lalo na kung ikaw yung breadwinner. Talaga naman, feel mo matatalo ka sa charges ng VUL. Kasi nga sa VUL plan, in the first 3 to 5 years, halos lahat ng amount na binabayad mo napupunta sa cost of insurance muna bago magkaroon ng portion na i-allocate para sa iyong fund value or sa investment portion ng iyong VUL insurance plan. Pero kung yung goal mo naman ay guaranteed na merong perang maiiwan sa mga mahal mo sa buhay, sa pamilya mo, ano man ang mangyari sa'yo, at kahit volatile ang market, taas, baba, 'di ba? Na yung fund value mo minsan mataas, minsan bagsak, minsan mataas, minsan bagsak. Well, doon pumapasok yung value ng VUL kasi nga tinitignan mo siya as an insurance product and tinitignan mo siya as a way to protect your family because of the life insurance component. So, ang pinaka bottom line nito is that the MP2 and stocks, it's for your living benefits.
Kung gusto mo na magamit agad yung pera or may pinag-iipunan ka at kailangan mo yung fund na talagang lumaki agad, then go for the MP2 and stocks. Doon mo ilagay yung pera mo. Ang VUL kasi para yan sa security ng family mo na whatever happens to you, meron kang maiiwan sa kanila. Hindi sila mamroblema, hindi sila may stress, at peace of mind din sa'yo na anytime kahit takuhain ka na ni Lord, alam mo that your family is already secured financially. So here's my question for you. Kung i-withdraw mo lahat ng pera mo sa VUL ngayon para ilipat sa MP2 or sa stocks, mag-direct investment ka na lang doon, handa na ba ang emergency fund or savings mo na pondohan yung milyong halaga ng protection na mawawala sa pamilya mo kung sakaling magkaroon ng hindi inaasahang sitwasyon sa'yo? Like, say for example, bukas, at kagaya ng mga lagi sinasabi na financial advisor, 'di ba? Totoo naman, hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari sa atin bukas. So what if tomorrow kunin ka na ni Lord at winidraw mo yung pera mo sa VUL, terminate mo ang iyong VUL insurance policy at ininvest mo sa MP2 or sa stocks? What will happen to your family kung hindi mo pa naiipon yung life insurance coverage na kinuha mo dun sa VUL plan? Kung 1 million yon versus sa mawi-withdraw mo na 100,000 or 200,000 pesos sa existing VUL plan. So that's something that you have to think about. And again, this is Lourdes Ganang of Smart Financial Planning. So if you have any questions, if you want to do financial needs analysis or policy review with your existing insurance plans, kahit anong company pa yan, you can send me a message and contact me on the following contact details. And when it comes to your finances, be smart and plan right. See you in the next video.